Mga kapamilya, petsasay sa Agosto tuig 2013, ani ana mga nagbagang balita sa News Patrol karong buntaga. Carbomb, mibusikad sa Cotabato City, unom ang patay, 34 ang samaran. Seguridad sa Davao City, pahugtan dayon, subay sa pagbusikad sa bomba sa Cotabato City. Kapin 200,000 pesos nga kantidad sa mga troso, naharang sa Mawab Pulis. Og mga preskong gulay og mga lamiang pagkaon, gibida sa Kabuhayan Livelihood Program sa Moncayo, Compostela Valley Province. Mga kapamilya, niya na mga detalye sa News Patrol. Unom na ang patay samtang kapin 30 ang samaran sa pagbusikad sa car bomb sa Cotabato City kagahapon. Ani ang report ni Elric Ayo. Patay tayo ng unom samtang samaran ng 34 ka mga tao. Humanibuto ang bomba sa Sinsuat Avenue, Cotabato City, pasado alas 4 sa hapon kagahapon. Sa video nga kuha ni Andronisi Sunga, nagkagulihan ng mga tao sa mga lugar. Iyasab nga nagkuha ng babae, nga nagkarga sa bata, nga wala na'y panimuot, nga ginudahang na igusab sa bomba. Dalid dayong gisakay sa tricycle padulong sa ospital. Ang ubang samaran, nagkuhaan sa dool sa nabuthan, na nagtindog, naasay ng lingkod, gagitabang sa mga rescuer, makita sab sa lugar, gan nga bungkag ang mga gamit sa mga tindahan, hasta mga sakyanan, nangagubawg nga sunog sab. Sa initial investigation sa police, sa nagpark ka multicab ni buto ang bomba, gatubangan mismo sa saka fast food chain, o pipila lang sab ka metros sa Autonomous Region and Muslim Mindanao Hospital. Kasagaran sa mga biktima, pulos mga nagsakay motorsiklo, matod sa Mindanao Human Rights Action Center. Kini na ang pinakakusog ng bombang inibuto sa Cotabato City sa milabayng semana, o sa sagka powerful ng bomba ang nibuto sa Cagayan de Oro City. Kami resulta sa kamatayon sa unong kamabiktima. Hangtod karon, wala pa'y klarong lead ang kapulisan kung kinsa gayod ang nagpuliyo sa mga pagpamumba. Sa miaging bulan, una na nagpagawa sa travel advisory ng Amerika ug Australia. Kadili mo biyahe sa lugar sa Mindanao, lakip na sa Davao City tungod sa huga sa pagpamumba. Human sa pagpamomba sa Cotabato City, naka-red alert dayon ang mga otoridad sa Davao City. Aron mapugnan ang mga terorista nga planong musulod sa syudad, hilabi na nga nagkaduol na ang kadayawan sa Davao Festival. Ani ang report ni Vina Araneta. Daling gikordon sa kapulisan ang Rosario Arcade o gideploy ang bomb-sniffing dog. Niadtong Hulyo 26, diyang gibombahan ng Cagayan de Oro City, nga may patay og 8 ka mga biktima. Gipailam sa heightened alert ang kapulisan ug Task Force Davao. Apan, gitriple pa ang seguridad karon, human nga gibombahan ng Cotabato City kagahapon, nga gikamatay sa 6 ka mga biktima ug misamad sa kapin 30. Sa checkpoint sa Task Force Davao sa Sirawan, Turil, Davao City, gisusi og maayo ang mga motorista pasulod sa Davao City. Hasta ang sakay sa mga van. Dili hasa. Dili man. Okay naman pag lahat ng trabaho po dire. Para po sa Kuan ba? Sa lina sa Davao ba? Sa Binugaw Turilang checkpoint sa mga bus, ginasaka sa mga Task Force Davao ang bus. Ginapanaog ang mga lalaki o ginacheck ang mga bag sa mga pasahero. Ginacheck sa maayo ang mga nagaaging truck. Ilabi na nga ang Turilang entry point sa mga gikan sa Cotabato area. Bali ma'am, naka-full red alert kami, double red alert kami ngayon. Saka hinihigpitan namin ng husto yung pag-checkpoint namin ngayon. Yung mga bus ma'am, bali doon sa Binugaw ngayon sila na chine-checkpoint doon. Doon sila bali chine-check. Saka yung mga truck ma'am. Oh yes ma'am, umakyat sa bus yung mga nag-checkpoint doon na kasama namin sa Binugaw ma'am. Pahimangno sa katawhan nga mahimong mabinantayon sa palibot o isumbong dayon sa kapulisan kung ugaling dunay makitang kadudahang butang o tao aron dili malutsan og terorista. Vina Araneta, ABS-CBN News. Kapin 200,000 nga kantidad sa mga troso ang naharang sa Mawab Pulis. Gipasangin lang sa tag-iya ang mga pulis nga nangwarta lang sanglit kompleto ang mga papeles sa mga naharang nga troso. Ani ang eksklusibong report ni Claire Cornelio.
Nangapriso sa Mawab Police Station ang duha ka driver nga sila Epifanio Roa o Renato Creta ug ang helper niining si Aurelio Plana human maharang sa checkpoint sa Mawab Police human napakyas pagpakita og mga permit ug ubang dokumento sa gikarga niining troso sa duha ka truck ug usa ka sadam. Mamaingon ka ako ang amo. Nanay papel. Kung ako may bawag na abay papel. Kaya nagday, may papel sa akuan. Truck. May tagtabangan ng tami. Pag-awsun ng tami. Pahitan naman dito. Nasayrang gikan sa Agusan ug sa New Cebu nga sa nabunturan ang mga troso. Sa ihap sa mga sakop sa DENR, muabot sa kapin 170 ka mga troso ang naharang nga ang tanan mubalor sa kapin 200,000 pesos. Dili man na mahitabo kung nga walay papel, ma'am, kaya ang isyuhan na sa din. Matod sa nagpailang tag-iya nga si Ruben Mahilom, kompleto ang ilang papeles sa maong troso, gikan sa pagputol hangtod sa pagtransport. Pero bisan pa man, wala gihapon buhii sa mga pulis ang iyang duha ka driver og helper. Gisumbong sab niini sa media nga gipangayuan siya og kwarta sa mga sakop sa Mawab Police alang sa pag-areglo sa kaso. Kung ganina yung itingalan nga nung i-hold man nila nga kumpleto mamig papel. Giapas yun ako na address silang istasyon kay ariglohon na lang. Nya kay ingon man ang kato si kanang apelido og milihor lagi diha nga makig-areglo lagi daw si COP sa kantidad nga 100,000. Hagbay na kong negosyo aning kahoy-kahoy man ba. Karon lang may nasablay inani. Gibutiag sa DENR nga walay angay ikabalaka sa kargang troso kay kumpleto sa mga papeles ang gikargang falkata. Pag hold man ko nila ini wala man ko sila ipapilis. Kanya karon naala may ipapilis nga gipakita. Gusto pa gyud ni COP nga ipa-actual niya og scaling. Unya kining kahoya puro ni siya palkata walay sagol nga laing espesi. Apan giklaro ni Senior Inspector Santi Mendoza, hepe sa Mawab Police, nagi-question niya ang legalidad sa pagbiyahe sa troso mao ila kining giharang. Tuloy, may sinabi yung DNR na may papilis daw sila galing ng New Cebu nga tsaka Agusan. How ka magiging legal yung papilis na yun kung ang kahoy nang gagaling sa Masara Lines? So dapat, kung galing ng Agusan yung papel nila, dapat yung kahoy nila galing din ng Agusan. Ang tawag doon is wrong source. Nakikipag-areglo ka rin daw sa kanila involving money. Bakit ako makikipag-areglo sa kanila? Ako ba ang may sala o sila? Pasakahan sa kapulisan ang mga nadakpan sa paglapas sa PD 705 kon Anti-Illegal Logging Law o EO23 kon Total Log Ban. Samtang ang tag-iya, mupasaka sa bugkaso batok sa kapulisan. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Nakikhimamat si Davao City Police Director Senior Superintendent Ronald De La Rosa sa mga gang members sa Barangay Matina Crossing, Davao City aron hangyoon nga undangon na ang kagubot sa lugar. Si Danja Revilla sa report. Personal nga nakig-istorya si Davao City Police Director Senior Superintendent Ronald De La Rosa sa kapinsay sinta ka mga gang member sa Matina Crossing, Davao City. Buot hangyo ni De La Rosa ang mga batanon nga undangon na ang ilang mga sayop nga binuhatan. Labi na kay sagad nila gikalambigit sa rayot, pagpanulis og kawat. Seryoso kini nga problema. In fact, pinaka-sensational nga case karon nga latest no nahitabo katong kang Kenneth Bitoon, no? Kenneth Bitoon case wherein ang mga tao dili makadawat inato nga klase nga kamatayon. Usa sa nitambong si alias June nga miyembro sa Sagrado Gang. Ang gang sa mga nadakpang mipatay sa working student nga si Kenneth Lloyd Biton. Matod niya nga miapil gyud siya sa meeting kay nahadlok siyang madamay sa maong hitabo. Kulbaan dyan ko dyan. Dako kayong kulba na ko ato kay bina ko, madamay na ko dito. Minuta na dyan ko kay drive mga sikad. Ang life story ni Kenneth is very ugang yang kamatayon, sakit kayo. Dili madawat sa katawan Davao-inyo. Naglaom si Barangay Captain Joel Santos nga pinaagi sa gihimong Oplan Pakgang makunhuran kung dili man mawala ang problema sa gang wars o mga krimen nga nalambigit ang mga gang members. Pero nagbahad si Senior Superintendent De La Rosa nga posibleng mahimong Oplan Tagam o tudluan ang mga gangsters kung magpabadlong gihapon sila. Kung di sila magpapakgang, matagam din sila. Oplan Tagam is tudluan ang gangsters aron magtarong. Dili na ako expound, basta matagam gid sila. Kung di sila magpapakgang, matagam gid sila. Makatilaw gid sila. Nagdungog na to ganiya sa mga membro sa gang, ang mga kabatanan no, pakita man sila suporta.
Gilaumang himuon sabang Oplan Pakgang o pitulo ng mga kabatanunan sa gang sa uban pang barangay sa sunod nga mga simana. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Gidayeg sa CSSDO ang lakang sa Davao City Police sa pagkikinabi sa mga ginikanan ug mga batang nalambigit sa gang. Naglaom sab ang CSSDO nga mas muubos pa ang ihap sa mga nalambigit sa gangsterism. Ipahigayon sa Bunawan District ang sunod nga Oplan Pakgang sa Davao City Police. Sumala ni Senior Superintendent Ronald De La Rosa, gawa sa Talomo area. Daghan silang na-monitor nga gubot sa Bunawan, nga gikalambigitan sa mga gang sa mga menor de edad. In coordination with the barangay officials, mga barangay kapitan o mga CSSDO sa maong distrito. So, i-identify nila itong mga bata, no? Mga CICLs, mga gang members o mga street children, mga street crimes, mga panglablot, mga snatching. Positibo si De La Rosa nga pinaagi sa pulong-pulong sa kabatanunan o ginikanan, hingpit ng mabungkag ang mga gang sa syudad. I-expect na mubaba na ang krimen diha involving minors o gang members. Actually, nalipay, dili lang ang kuwan ha, dili lang mga lumulupyo dito, kundi kato mismo mga membro sa gang. Kay during the open forum, na may isa ni Hangyo nga kung pwede daw sir, magkaroon sila ng peace covenant sa ilahang kalaban nga mga gang. So ako silang gipahimamat ito, gipagdakos ako sila ito, gipalamano. Matod sa CSSDO, makatabang ang Oplan Pakgang aron maundang na ang gangsterism sa syudad. Gani, gibutyag sa CSSDO nga miabos na ngadto sa 17 ka gang, human sa mga pulong-pulong sa kapulisan, tali sa ginikanan ug mga menor de edad. Katong first pabitaw nga sige rescue, ang tawag na to na rescue sa mga minors kana mga curfew na to violators. Usay mo abot sa among center sa QRT about mga 70, less than 50, pero karon ning gamay-gamay siya kaya uban na nga hadlok yun. Ugaling dili pa muundang ang mga menor de edad, musangko na ang kapulisan sa paglusad sa Oplan Tagam. Giklaro hinuon sa kapulisan nga sa pagpatuman sa ilang programa batok krimen, wala sila'y malapas nga katungod sa mga menor de edad. Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Mga kapamilya, at ang iyang daghang pa mga balita sa pagbalik sa News Patrol sa Maayong Buntag, Mindanao. Maayong